Isang person with a disability o PWD ang nag-viral sa EDSA bus carousel. Makikita sa videong kumalat sa social media ang isang lalaking nakaputi. Hindi ito mapakali sa likuran ng bus. Hindi malaman kung ano ang gusto. Ilang saglit lamang ay makikitang pinagsusuntok ito at pinagsisipa ng ibang mga pasahero. Pinagtulungan, minudmud, tapos ay sinakal. Maririnig din ang tila ingay ng kuryente mula sa isang taser na ginamit sa lalaking sumisigaw. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na hindi ang pisikal na sugat at pasa sa katawan ang tatatak sa isipan ng ginulpi, kung hindi ang tromang naranasan sa kamay ng mga kumuyog sa kanya. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Masalimuot ang naranasan ng 25 taong gulang na lalaking na-diagnose ng autism spectrum sa loob ng Precious Grace Transport. Ang autism spectrum disorder, ayon sa psychiatry, ay isang komplikadong uri ng kapansanan na may kinalaman sa pagdidevelop ng utak at sa katawang pisikal ng isa. Kumbaga, kahit tumanda ay nauutalang pag-develop ng pag-iisip. Kaya yung may mga ASD ay nahihirapang magsalita, minsan mahina ang pang-intindi. Dahil na rin sa pagkaudlot ng kaisipan, naaantala din ang galaw nito. Kaya mapapansin, minsan ay para silang pilay at hindi diretso kung tumayo. Ito ang kapansanan ng lalaking nakaputi sa likuran ng bus. Tumakas ito sa kanilang bahay at napadpad sa EDSA bus carousel. Sa video mapapansin na may kagat-kagat na face towel ang lalaki habang nakaupo sa likuran ng bus. Hindi ibig sabihin ay nagugutom o gustong kumain ng lalaki, katulad ng sabi. Ito ay gamit para maalis ang kanyang pangangamba. Ang pagkagat nito sa bimpo ay para mabawasan ang stress, lalo na't ito ay wala sa bahay. Tapos ay lumapit ito sa katabing nagvi-video na tila ipinangamba ng pasahero. Pero kung titignan ng maigi, hindi naman ito nanakit. Siguro ito ay dumungaw sa bintana ng bus para malaman kung nasaan na siya. Ilang segundo sa harap ng kamera ang lalaking nakaputing t-shirt. Tapos ay bumalik naman sa kanyang upuan. Gayunpaman, under stress na ang lalaki dahil baka akala nito siya ay naliligaw. Base sa ulat, nang nakarinig ito ng tunog ng cellphone, nangagat ito ng pasahero. Hindi naman ibig sabihin na ito ay naging vampira at nauhaw sa dugo katulad ng mga komento. At mali din ang sabihin na takot ito sa ingay ng cellphone. Ito ay assumption lamang ng iba. Sa totoo ay, hindi ito takot sa ingay. Ang mga autism spectrum disorder ay madalas hypersensitive sa kanilang kapaligiran. Ibig sabihin ay, madali silang mairita sa ingay. Lalo na't umaandar ang bus at sa kanan at kaliwa makikita ang napakaabalang traffic sa kalsada. Kung stress na ang lalaki dahil wala sa kanilang bahay at nangangamba na baka siya ay maligaw, siguradong ang tunog ng cellphone ay ang nagtulak sa kanya na mga gat ng pasahero. Marahil ang pagkagat nito ay upang patigilin ang tunog ng cellphone dahil sa hypersensitive nga ito sa mga tunog na paulit-ulit. Sa video mapapansin na ilang beses itong sinuntok ng isang pasahero habang nag-iingay. Tinadyakan habang kagat-kagat ang kanyang stress remover. Sa mga may kapansanan sa pag-iisip, ang pananakit dito ay madaling tumanim sa kanilang isipan. Kaya may posibilidad na ito na ang huling pagtakas ng lalaki sa kanilang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan. Kumbaga, na-traumatize na ito sa natamong gulpi. Makikita naman sa bakas ng mukha niya na naintig ang kaloob-looban nito sa takot. Walang pamilya upang sa kanya ay sumaklolo.
Kinabukasan na nakauwi at may sugat sa ulo at mga pasa sa katawan. Kumalat sa social media ang karanasan nito sa likod ng bus at marami ang nakasaksi sa pambubugbog. Sa kanyang kwarto, makikita ang napakaraming babasahin na kinolekta nito sa loob ng maraming taon. Karaniwan ito sa mga taong may autism. Mahilig silang mangolekta hindi dahil sa may malaking pera doon, ngunit dahil sa ito ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na routine o nakagawian na. Ang mga may kapansanan na ASD ay mahilig sa daily schedule o mas naaayon sa kanila na sumunod sa karaniwan nilang ginagawa. Halimbawa ay ang pagbili ng mga magazines. Dahil sa bukod sa meron itong nababasa, nakagawian na nitong lumabas at maglakad. Ang masaklap ay hindi ito nauunawaan ng karamihan. Marahil ito ang dahilan kung bakit napadpad siya sa EDSA bus carousel. Dahil siguro nga nakagawian na o naging rutina niya ang maglakad sa labas ng bahay. Matapos ang pag-viral ng video, ay sinuspinde ng Department of Transportation ang lisensya ng driver at ng konduktor. Pero nai-report naman daw ng driver ang insidente, ayon sa abogado. Nakiusap pa nga daw ang konduktor na pababain ng lalaki malapit sa Main Station Avenue, pero hindi naman daw napababa. Sa kasalukuyan ay pinaglalaban ng kanilang lawyer na maibalik ang lisensya ng kanilang driver. Ang ibinigay na rason ay nagawa ng driver at ng konduktor ang kanilang responsibilidad sa bus. Ano't ano pa man ang katotohanan, ang mahalaga ay nakauwi na sa kanilang bahay ang PWD. Sa Pilipinas marahil ay hindi pa well-informed ang mga tao hinggil sa iba't ibang uri ng kapansanan sa isip. Medyo mabagal ang tulong mula sa departamento pagdating sa persons with disability. Kaila sa marami na may mga bansa kung saan ang gobyerno ay nagpopondo at nagbibigay ng pera para sa mga may kapansanan upang tustusan ang kanilang pamumuhay. Isa na rito ay ang bansang Australia. Sa Land Down Under, merong tinatawag na NDIS. Ito ay ang programa sa ilalim ng NDIA o National Disability Insurance Agency na nagpopondo kung ang isa ay may kapansanan katulad ng Autism Spectrum Disorder. Sila ang nagbabayad sa mga gastusin sa gamot, sa doktor, pang-ospital, kahit pang-dentista ay libre sa ilalim ng programa. Meron ding mga kumpanya sa Australia na ang trabahador ay puro may mga kapansanan, mga tinatawag na Disability Employment Services. Meron ding ilang programa sa paaralan na puro lang para sa may mga disability, kung saan ang mga guro ay well-trained na magturo sa mga intellectually disabled, mga tinaguriang special school. Isang magandang halimbawa ito para sa Pilipinas. Dahil ayon sa National Council on Disability Affairs, kulang-kulang 1 milyong katao ang dami ng persons with disability sa Pilipinas. Ito ay noong taong 2000. Pero ngayong buwan ng Mayo 2025, tumaas ang bilang ng 2,167,465 ang nakarehistrong PWD sa bansa. Kung iisipin, tila tumataas talaga ang bilang. Kaya sa mga susunod na taon, mas dadami pa ito. Kaya kailangan mabigyan ng tulong. Hindi sana nangyari sa PWD ang pangunguyog sa kanya sa likuran ng bus at naiwasan sana ang trauma na natamo nito dahil sa kanyang kapansanan. Kung nabibigyan ng suporta mula sa mga departamento ang may mga disability sa Pilipinas, mapapagaan ang kanilang pamumuhay. Marahil kinakailangan ng programa na magbibigay kaalaman sa mga pamilya ng PWD upang maunawaan ng lubusan kung paano sila pangangalagaan. Ganon din naman sa publiko
Kung may mga patalasta sa telebisyon o sa radyo na ikalat ang kaalaman para maging well-informed ang taong bayan, kung may mga makakasalamuhang isang intellectually disabled, kung tuluyan silang makakalimutan, siguradong mauulit muli ang insidente na nag-viral sa social media. Anong aral ang mapupulot dito? Ang PWD na nag-viral dahil kinuyog, pinagsusuntok, pinagsisipa, minudmod, tapos ay sinakal at kinuryente sa likuran ng bus ay isang katotohanan na dapat ay pagtuunan ng pansin, na may malaking pangangailangan sa bansa na mabigyan ng kaalaman ng taong bayan hinggil sa mga may ASD upang itrato ng maayos at hindi sila magmukhang peligro sa publiko. Huwag kalimutan na kahit may disability ang isa, meron itong karapatan. Hindi ba't ang sabi, sa mata ng Diyos, lahat ay pantay-pantay. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.